Hello po sa inyong lahat. Hello sa mga aking magigiliw manonood na aking video. Sa aking mga subscribers, hello po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, nais ko po muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo sa aking notification bell. Please subscribe and push the notification bell dito sa aking channel. At ang ating nga pala lulutuin ngayon ay ang fish kare-kare. Yan po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Okay. Kung meron po kayong gusto ipaluto sa akin, pwede po kayong mag-request ito sa aking description box para akin pong gagawin ang inyong gustong ituro sa inyo ng aking pagluluto. So ngayon mga kabesti, simulan na natin. Tayo po'y magtungo sa kusina at tayo magluto na ng ating fish kare-kare. Okay, first step, linisan muna natin yung ating sibuyas, balatan, at saka natin siya hiwain ng maninipis. Okay. See to it na mahiwa natin na maninipis yung ating sibuyas upang sa gayon ay madali siyang maluto at lumambot. 4 cloves garlic mince. Linisan muna natin yung ating bawang. Balatan natin at saka natin durugin at hiwain natin ng maliliit. Okay. Mas maganda mga kabesti kung ang hiwa natin sa bawang ay pinang-pino upang madali siyang maluto at lumabas yung kanyang mga aroma. So, okay, ating hiwain ang mga dulo ng ating sitaw at saka natin siya hiwain ng 3 inch ang haba. Next, cut the middle part ng ating pechay. Okay, upang mahiwalay natin yung kanyang tangkay at yung dahon. Mas matagal ho kasing maluto ang tangkay kaysa sa mga dahon ng pechay. Next, hiwain natin ang ating talong ng padiagonal. Okay, maliliit lamang. Ang kaya ho natin hinihiwa ng ganyan upang mapabilis din ang luto ng ating talong. Okay. Next, okay, i-marinate natin yung ating cream dory sa salt and pepper. And then marinate for 30 minutes. At saka natin siya i-massage upang manuot ang lasa sa loob ng ating isda. Okay. Ngayon mga kabesti, magluluto tayo ng fish kare-kare. Meron tayong sibuyas, bawang, sitaw, pechay, talong. Meron tayong cream dory. Ang mga sangkap nito kasi atin munang i-coated sa breadcrumbs. Meron tayong tawag dito crispy fry at itlog. So first, gagawin muna natin ay coated natin yung ating isda dito sa natin pa-fry. Okay. Coat each piece with crispy fry and raw eggs yung ating cream dory. Siguraduhin natin na makukoat siya ng gusto ng ating crispy fry at ng ating itlog upang pag ating pinirito ito ay hindi siya maluluso o mawawala yung kanyang
crispy fry o harina. Kailangan kapit na kapit po yung ating crispy fry doon sa isda at yung ating itlog. Initin muna natin yung ating kawali at saka natin lagyan ng mantika. Okay. At least 2 tablespoons of canola oil. And okay, over medium to low heat. At saka natin ngayon ipirito ang ating cream dory hanggang siya ay mag golden brown. Pag naluto na at nag golden brown ang ating cream dory ay atin i-set aside dahil yan ay atin ilalagay lamang doon sa ibabaw ng ating kare-kare. Kung sa tingin natin ay golden brown na yung kabilang side, saka natin siya ibalik ka rin. At pag golden brown na siya ay atin nang tatanggalin sa ating kawali. So ngayon mga kabesti, okay na siya. Golden brown na. Hindi pa ganong golden brown. Pa-golden brown muna natin. So, okay na yan. Pwede na natin hanguin. Okay. So, ngayon gagawin na natin ngayon yung ating kare-kare, yung gulay. Ito, golden brown na. Lagay mo na. So, bali tinransfer ko dito sa isang malinis na kasirola o kawali ang 2 kutsarang ng canola oil. Okay. See to it na mga kabesti so, ay mainit yung ating kawali bago natin ilagay yung ating gigisahin na sangkap. Ilagay muna natin na ating bawang, garlic, and then onion. Okay. Pag soft na yung ating onion o translucent na, pwede natin ilagay yung ating ibang mga sahog o ingredients. So, lagyan muna natin mga kabesti ng tubig kasi soft and translucent na yung ating sibuyas. Sunog na nga yung bawang. Ngayon, pag kumukulo na yung tubig, saka natin ilalagay yung ating mga gulay. And simmer for 5 minutes. So, kumukulo na ngayon ang ating tubig. Saka ngayon natin ilalagay yung ating talong. So, inuna namin yung talong mga kabesti kasi yun yung matagal maluto. So, pakukulaan muna natin dyan. Sabay mo na yung sitaw. Cook for 5 minutes. Lagyan muna natin siya ng chicken cubes at ng magic sarap. Hindi na ho tayo maglalagay niya ng asin. Susunod natin yung ating pechay. At ating haluin. At ating pakuluan muna for 5 minutes. So ngayon ilagay natin ang ating peanut butter. Inulog na asawa ko sa tubig. Saka natin ilagay yung ating magoong. Okay, add 3 tablespoons of shrimp paste. Siguraduhin natin mga kabesti na hindi aalat yung ating kare-kare.
Kaya lang natin nilalagay yung shrimp paste para maglasa yung ating bagoong dun sa ginagawa nating kare-kare o niluluto nating kare-kare. Ilagay natin ang ating kare-kare mix. Kare-kare. Lagyan natin ang ating kare-kare mix. Okay. Daming sabaw ha. At ating pakuluan. Daming sabaw. Sige. Okay mga ka-bestie, malapot na yung ating sabaw. Medyo masosi lang, pero yun ang masarap, yun ang gusto ko. It's done and ready to serve. Okay. Okay, ito ang ating fish kare-kare. Pinoy na Pinoy ang kanyang panlasa. Ang ating fish kare-kare. So, ayan mga ka-bestie. Naluto na natin yung ating fish kare-kare na ituro ko na po sa inyo. At syempre, hindi po ako mag-sign out na hindi po ako magpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaibigan, sa aking mga secret viewers na nanunood at nagsusuporta sa aking videos at channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nagpapasalamat din po ako syempre sa aking mga teams, sa aking Team Academy, sa aking mga Team Academy, Team Shin International, Team Panpan, at nagpapasalamat din po ako sa aking mga collaborators sa pagsuporta ninyo sa aking channel. Maraming salamat sa inyo at lagi kong dalangin na naway pagpalain kayo na ating Diyos na nasa langit. So, bago po ako mag-sign out, nagpapasalamat din ako syempre, unang-una sa lahat kay Lord na nagbibigay sa atin ng wisdom and knowledge para magkaroon tayo ng ating magagandang content. So Lord, maraming salamat sa iyo. Thank you sa iyo Lord. At so ngayon, I love you all. Bye-bye. God bless you all.